Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na mahigit 100 kumpanya mula Estados Unidos ang nagpahiwatig ng interes para magtayo ng connective infrastructure, information and communications technology at critical minerals operations sa Clark. Sa isang pahayag, sinabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bincang na mula sa dating US Air Base, ang Clark ay naging top tourist destination and investment hub sa gitnang Luzon. Ayon sa BCDA, nagpahiwatig ang mga US companies noong Senior Leaders Seminar sa Washington, D.C. nitong nakalipas na buwan. Sa naturang kaganapan, isinulong ng BCDA ang mga investment opportunities sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport. Ilan sa mga isinulong ng BCDA ay ang 170 ektaryang Philinvest Innovation Park sa New Clark City, ang 3.17 bilyong dolyar na Subic-Clark Batangas Railway System at ang 152 milyong dolyar na Clark National Food Hub. Nakipagkita din si Bincang at BCDA Chairman Delphine Lorenzana kay US Secretary of Commerce Gina Raimundo para irekomenda ang Clark bilang ideal investment hub para sa mga kumpanya sa Estados Unidos na naghahanap na palawigin ang kanilang presensya sa Pilipinas. Si Secretary Raimundo ay pangungunahan ang US Trade and Investment Mission sa Pilipinas mula Marso 11 hanggang 12. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na ihihinto ng Philippine National Railways o PNR ang kanilang operasyon mula Governor Pascual patungong Tutuban at Tutuban patungong Alabang simula sa Marso 28 para mapabilis ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR project sa Maynila. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sususpendihin ang serbisyo ng PNR sa loob ng 5 taon para siguruhin ang kaligtasan ng mga pasahero habang ginagawa ang NSCR. Sinabi ng DOTR na habang nakahinto ang operasyon sa Maynila, ang konstruksyon ng NSCR ay mamadaliin ng 8 buwan para makatipid ng mahigit 15 bilyong piso. Ang NSCR ay isang state-of-the-art 147-kilometer rail line na inaasahang magpapaiksi ng biyahe mula sa Clark, Pampanga patungo sa Calamba, Laguna sa loob lamang ng halos 2 oras. Inaasahan na aabot sa 800,000 pasahero ang maseserbisyuhan nito kada araw. Sa hangaring mapaluwag ang trapiko sa Maynila at mapalakas ang ekonomiya ng mga syudad at munisipalidad na tinadaanan nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na umakyat ang bilang ng mga unemployed Filipinos sa unang buwan ng 2024 kung saan nagtala ito ng 4.5%. Sa ulat ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, umakyat ang unemployed mula 15 taong gulang pataas sa 2.15 milyon nitong Enero. Mas marami kumpara sa 1.6 na milyon na nairehistro noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ibig sabihin nito na ang bilang ng mga walang trabaho ay tumaas ng 228,000 individual. Subalit mas mababa naman ito sa bilang ng walang trabaho na 2.38 milyon noong kaparehong buwan ng taong 2022. Ayon sa PSA, ang sumusunod na sektor ng industriya na may pinakamataas na pagbaba
ng mga trabaho mula Oktubre 2023 hanggang Enero 2024 ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nabawasan ng mahigit 1 milyong trabahador, agriculture and forestry nabawasan ng mahigit 900,000 trabahador, public administration and defense, compulsory social security, mahigit 100,000, manufacturing, 82,000 trabahador, at accommodation and food service activities na nabawasan ng 67,000 empleyado. Iniulat din ng PSA na mayroong 6.39 na milyong underemployed na individual o yung mga nagsabi na gusto nilang may karagdagang trabaho o mas maraming oras na trabaho nitong Enero, na mas malaki kumpara sa 6 na milyong individual noong Disyembre. Ang figura ng underemployment ay mas mababa sa 6.65 milyon kumpara sa Enero ng taong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.